Whoever loves me will keep my word, says the Lord. And my Father will love him, and we will come to him. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father. He will give you another advocate to be with you always. He is the Spirit of truth, whom the world cannot accept because it neither sees nor know him. But you know him, because he remains with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. In a little while, the world will no longer see me. But you will see me, because I live, and you will live. On that day, you would realize that I am in the Father, in my Father, and you are in me, and I in you. Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father. I will love him and reveal myself to him." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. For this time, allow me to stand here to use the text of the scripture, and then I'll just come down a bit, mamaya. I'd like to have the tech person to put an icon of a certain monk, Russian monk, Rublev. This is almost a 600-year-old icon, very precious. As you can see, there are three figures, tama po ba? 1, 2, 3, no? Magkakamukha po ba? Magkakamukha. Pareho mga hairdo? Pareho silang salon. Meron silang mga halo, so they must be saints. Tama po ba? Tapos tingnan natin ang pagkakaiba. Yung nasa kaliwa, ano ang kulay ng kanyang damit na panloob, inside dress? Ano kulay po? Blue. Buti, hindi kayo colorblind. Ano ang panlabas na kulay nung nasa gitna? Panlabas. Blue. Eh, yung nasa kanan, ano yung panloob niya? Meron silang kulay blue. Parehong may kulay blue sila, pero isa lang panlabas. Ano kaya ibig sabihin ng blue? Divine, like the sky, high above the divine. So this must be not only men or angels, this must be the Trinity, the divine persons. Pero may pagkakaiba. Bakit yung nasa gitna, blue ang nasa labas? Pinakilala niya ang divinity ng Ama at ng Espiritu Santo. O ngayon, sino ang mas maraming blue? Yung panloob, sino mas maraming blue? Yung sa kaliwa o nasa kanan? Kanan, obviously, di ba? Ibig sabihin, siya din
inilabas niya ang divinity. Yun lang, yung nasa gitna, ang naglabas talaga ng lantan-lantaran. Kasi ginawa niyang balabal na panlabas, hindi na panloob. Ano kulay ng loob na damit ng nasa gitna? Pula. Saan niyo makikita yung pula na yon dyan sa picture na yan, other than kanyang clothes sa loob? Sa cup. Sa cup. Di ba? Ano kaya yon? Alak? O dugo? Ayon, dugo. Paano magkakaroon ng dugo ang Trinity, ang Divinity? Unless isa sa kanila nagkatawan tao. Okay? So, sino nasa gitna ngayon? Ang anak. Ano ginawa ng anak? Pinakilala niya ang ama. Pero, sinabi niya sa ama, padala mo rin ang Espiritu Santo para makilala tayo lalo. At dahil doon, mas malawak ang blue ng nasa kanan. Last point. Ano nasa taas ng ulo ng ama, kaliwa? Ano nasa taas? Meron bang pintuan? Bahayan. May pintuan eh. Ano yung nasa taas ng ulo ng anak? Ano yon? Kahuyan. Ano nasa taas ng ulo ng Espiritong Banal? Actually, hindi nyo makita na dyan. Kuweba yan. Ang ama, in my Father's house, ang anak, crucified on a tree, on the wood of the cross is a tree, and the Spirit, like Elijah, the breeze that passed before the cave where Elijah was. Ito maganda. Isa lang ang kanilang pinagsasaluhan. One cup. And it is the cup of sacrifice. Yan po ang kanilang pinagsasaluhan. Ang anak talaga ang nagbuwis ng buhay niya. Kaya nga pulang-pula ang kanyang panloob. Pero ang ama, nagbuwis din ng kanyang pagmamahal. God so loved the world, He gave His only Son. At ganoon din ang Espiritu Santo. Bahagi siya ng pagdurusa ni Jesucristo. Kasi at the end of His crucifixion before He died, said, "Into your hands I commit my spirit." Andon ang Espiritong Banal. So ngayon, etong iconography, tawag dyan iconography, hindi po painting yan. Iconography. Tignan nyo ngayon, if you love me, I will ask my Father. Pakinggan nyo lang ha, huwag nyo ako tingnan. Tingnan nyo yung picture. If you love me, I will ask my Father. He will give you another advocate to be with you always. The Spirit of truth. The world does not accept Him because it doesn't see Him or know Him, but you know Him. You know, He said, you know why you know Him? He remains with you. He is and will be in you. Oh. Punta tayo next. I will not leave you orphans. A little while, the world will no longer see me. The world saw Him. All the world. Alam nila, nakabayubay sa krus. They know Him. They know about His miracles, about His teachings. But after He died and rose again, sabi niya, but you will see me. Konti lang pala ang makakatagpo. Because
I live, and you will live. Hindi ka na matatakot. Hindi ka na matatakot. Hindi ka na magdududa. Hindi ka na mag-aatubili. Ikaw ay mabubuhay. Mabubuhayan ka ng loob. So whoever has my commandments, observes them, is the one who loves me. Whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him. Kita niyo pa yun? I am in my Father, you are in me, and I am in you. So itong mga salitan to, parang Father, napaka-ere naman na parang nandun lang yan sa taas. Hindi. Ilan po sila? Ilan sila? 3? 4. Nasaan yung 4? Diyan, ikaw. Di ba kaharap mo sila? Titinan niyo ba yan? Nakita niyo yung puwang between the Father and the Spirit? Sino nakaupo doon? Eh di ikaw. Kasali ka? As my Father is in me, and I am in you. Wow, komunyon. You may ask whatever you want, and my Father will give it to you. Bakit? Kasama ka. Kasali ka. Kabahagi ka. Huwag niyong kaligtaan ito. Itong tunay nating pinapaniwalaan. Hindi lang po tayo nagsasign ng cross in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sinabi kanina, by the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, together with the Holy Spirit, be with you. Yun. Andito sa akin, nasa inyo ang Diyos. Hindi lang si Jesucristo sa komunyon. Kasi I am in the Father. The Father is in me and I am in you. Kasama niyong Ama. Pero my Spirit, my Father will send in you. He will always be with you. Mga kapatid, ni minsan, hindi tayo nag-isa. Yung 3, kasama nila tayo. Tanong lang, baka hindi natin alam. Tama po ba? Ayan. So, alam nyo na ngayon. Tama ba? May picture pa. Brothers, sabi ni Peter, always be ready to give an explanation to anyone who asks you for the reason of your hope. I'll give you a story. I continue to learn, and I'm studying a wonderful person who still is alive. He was born, I think, in 1940. He must be 86 years old. Kiko Arguello from Madrid. It's a noble family, mayaman. And he was sent to school. At in Madrid, in a school, he met an author, the books of a philosopher called Jean-Paul Sartre, the father of atheism. Na-influence siya. Ang sabi ni Jean-Paul Sartre, life is absurd. Ano ba absurd sa Sa Tagalog. Englishin natin muna. Ano ba absurd? What is absurd? Kunyari sa English, senseless. Walang katuturan. Ang buhay daw, sabi ni Jean-Paul Sartre, walang katuturan. Kasi, ang dami kong gusto, nakuha ko,
Mas marami pa akong gusto, hindi ko na makuha, pero nakukuha ko pa rin. Pinagsikapan ko, nakuha ko na naman. Ang dami-dami kong gusto, tapos, mamamatay lang ako. Iiwan lang ako lahat. Ang sama naman ng buhay. Pinagpaguran ko. Pagod na pagod ako. Tapos iiwan ko lang. It's absurd. It's senseless. Walang katuturan. And he entered into atheism. Si Kiko entered into atheism. Pero sa pag-aaral niya, he got another philosopher by the name of Henry Bergson. Sabi niya, ang lahat ng tao, they want justice. Pero bakit nga, sabi ni Jean-Paul Sartre, palagi may injustice sa mundong ito. Why? Look at our world. Look at us. So much injustice in our corrupt society. And so much injustice by, pambihira ito mga Amerikano, dinadamay pa tayo. Bakit ang lakas ng ang taas ng ating langis? Ano ba yan? At tayong mahirap na bayan, wala, nakatunga nakatingin lang sa away nila. Di man tayo makapag-referee. And yet, bawat isa, nais niya magkaroon ng hustisya. Sabi nitong Bergson, at pwedeng magkatotohanan. Sabi niya, kay Kristo Jesus. Sabi niya, napikita ni Kiko, ba't nga ang mga tao? Kasi nandun siya sa squatter area eh. Bakit sila hirap na hirap sa buhay? Galing po ako Malibay, nagmisa ako sa mga madre. May nakita ako, younger than this guy. Siguro mga 7 years old. Walang damit na pantaas. Naka-short pants. Ang kapal-kapal ng buhok. Maitim na maitim. Nagtatatakbo sa lansangan. Ang payat. Sabi ko, mistop nga ako eh. Tumingin ako sa rearview mirror ko. Ha? Kahirapan. Napakahirap na buhay. Ang maliit pa lang. I'm almost sure, baka hindi ito mag-aaral. May kilala ko nasa squatter. Nung 12 years old, tinulungan ng tita niya kasi hindi pa nag-aaral. Pumasok ng grade 1, umayaw na. 18 na po ngayon. Nakilive-in na lang sa boyfriend. Alam niyo bang mahirap ang buhay? At nasa na ang hustisya? Nasa na oportunidad ng mga tao para naman at least umangat sa buhay? Pero sabi niya, bakit yung batang yon tatika? Bakit siya masaya? Bakit tumatakbo? Pupunta sa kanya mga kalaro. Ha? Sabi niya, baka kasi meron siyang purpose. Pag ang tao may purpose, gusto ko kumain, maglilimos ako. Purpose ko kumain. Kahit anong hirap, gagawin ko yan, di ba? Mahirap ba mag-aral? Super. And yet, meron kang purpose, gagawin mo yan. Yun ang problema nung pamangkin na kaibigan ko eh. Nawala ng purpose, ayaw na mag-aral. Pero sabi niya, ba't ang mas maraming tao lumalaban sa buhay kahit alam nila hindi nila makukuha ang hustisya? Kasi siguro may Diyos. Nagbago yung mama. Nagbago siya. Alam nyo, maraming tao ngayon magtatanong, bakit sa hirap ng buhay, kayo, ikaw, Mar, yung pinagdadaanan mo na sinabi mo sa akin, ba't ka nagsiserve pa rin sa Diyos? If not, may katuturan ang buhay. Pag hindi senseless ang buhay, may dahilan. Ano talaga ang katuturan ng buhay? Tinanggal na eh.
Kasama mo sila ngayon at makakasama mo sila sa kabilang buhay. Yun lang talaga ang katuturan. Kasi sa buhay na to, there will not be justice. Panoorin niyo po ang aking reel. Why is life unfair? Ang sagot ko, walang sagot. Life is unfair. Totoo yan. Kahit anong sabihin mo, bakit ako Pilipino, di ako Amerikano? Bakit hindi ako mayaman, mahirap ako? Bakit di ako nakapag-alan? Life is unfair. Ba't sila may internet? Ako wala. Life is unfair. Life is unfair. And then, huwag mo sabihin huwag mo sabihin kasi tamad ako eh. Hindi. Kahit yung nagsisikap na tao, minsan talaga, hindi nakakaangat sa buhay. And yet, kung may katuturan, meron kang purpose of life, ang sagot yan, ang Diyos. At ang Diyos, hindi natatapos dito. Pero dito pa lang po, sabi ng readings, kasama ka na. Kasama mo na siya dito pa lang. Kasi gusto niyang dalhin ka. And therefore, sabi ni Peter, you know, when you explain your hope, some people will laugh at you. Some people will even defame you. Do not worry. Christ also suffered for the truth. Yon. Yun po ang sikreto. Hindi lang sa buhay na ating nahawakan, nakikita, nararamdaman. May Diyos na narito sa kaibuturan, sa ating buhay, sa ating bawat araw, bawat segundo, sapagkat tayo'y buhay, nabubuhay siya rito sa kaloob-looban natin at siya ang dahilan. But may katuturan. Life may be unfair. It's not absurd. It has a purpose. It has an end goal. Laban ng, sabi ni Peter, tuloy lang natin ang ating pagpupunyagi. Tuloy lang natin sa ating pananampalataya, ipagpatuloy natin ang ating inaasahan. Bakit? Siya ay buhay. I live and you will live in me. I will not leave you orphans. My spirit will be with you. Will always be with you. And if you love me, my Father and I will love you. I believe